Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Hesukristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay na kalakip ni Hesukristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos, na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo, manapay kapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Tapat ang pag-ibig siyang umaakay, sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima siya'y kaibigan, sa tagapagturo ng tipan niyang banal. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya, at ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos," at wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po, magandang araw mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Alam niyo po, sa pangalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, nabanggit kung ano yung kalagayan ni San Pablo nung sinulat niya ito. Sabi dito, siya ay nakagapos tulad ng isang salarin.
Ito sa chapter 2 ng 2 Timothy. Nakagapo si San Pablo, nakakulong, nakatanikala, nakagapos ang kanyang mga kamay sa tanikala, at hindi siya pinapayagang kumilos ng malaya. Pero mayroong napakabigat at napakadiin na sinabi ni San Pablo tungkol sa pagkakagapos. Sabi niya, ako nakagapos tulad ng kriminal, tulad ng salarin. Pero, sabi niya, hindi maigagapos ang salita ng Diyos. The Word of God cannot be chained. Wow. At doon, humuhugot si San Pablo ng kalayaan ng kanyang kalooban. Maaring ang kanyang katawan, maaring ang kanyang kalagayan ay nakapiit, nakagapos, nasa kagipitan. Pero ang puso niya ay puspos ng kapanatagan, katiwasayan, at kalayaan. Bakit? Dahil taglay niya sa kanyang puso ang mabuting balita ni Kristo. Ang salita ng Diyos ay nasa kanyang puso. Kaya naman, kahit anong pagpiit sa kanya, pagkulong sa kanya, paggapos sa kanya, ang puso niya ay malayang malaya. Alam niyo po, magbibigay ako sa inyo ngayong araw na ito ng dalawang kwento. May nabasa po akong kwento tungkol kay Archbishop Francis Nguyen Van Tuan ng Vietnam. No? I-google nyo po ang pangalan niya. Francis Nguyen, Nguyen Van Tuan. At siya po ang Archbishop ng Saigon noong panahon na ang Vietnam ay isinailalim sa malupit na rehimen ng mga komunista nila. At ang rehimen na yon ay pinagbawal ang pananampalataya, lalo na ang pananampalatayang Kristiyano. Ang mga pari ay pinalayas o pinakulong o pinapatay. Ang mga Katoliko ay kinailangang lumikas mula sa kanilang sariling bayan. Yung iba, sumakay pa ng bangka sa dagat nang di alam kung saan sila dadalhin ng mga alon at hangin. At ang kanilang arsobispo ay kinulong, piniit ng mga mahabang panahon, 11 years, kung di ako nagkakamali. At yung sa 11 years na yon, 9 na taon ay nasa Bartolina. Napiit siya sa isang kwarto na napakaliit. Hindi siya makahiga. Pwede lang siyang umupo. At imagine yung taon, maraming taon na nandun ka lamang sa dilim at sikip ng piitan. Paano niya ito natagalan, nalagpasan? Isang paraan ay yung mga Katoliko, kanilang mga parokyano, ay nagpuslit daw, kinuntsaba ang mga gwardya, nagpuslit sa kanya ng gamot sa tiyan. Gamot sa tiyan. Eh di naman naiintindihan ng mga gwardya kasi hindi nila Katoliko. Nung tinignan nila kung ano yung ini-smuggle, natawa lang sila kaya binigay na lang.
binigay pa rin kay Archbishop Francis Van Tuan. Kasi ano pala yun? Tinapay at alak. Nagtawanan sila kasi ano bang maigagamot nun sa tiyan? Hindi nila alam kung ano talagang halaga nun para sa atin ng mga Katoliko. At si Cardinal Van Tuan, habang nasa piitan, araw-araw, kumukuha ng kapirasong tinapay at patak ng alak. At sa kanyang mga kamay, nagmimisa siya. Mula sa mga nakabisadong dasal at salita, at yun ang nagbigay sa kanya ng pusong malaya. Hindi maigagapos ang ebanghelyo ni Kristo. Pangalawang kwento. Minsan may dinalaw akong pasyente sa ospital at nakagapos na talaga siya sa higaan ng karamdaman. Nakagapos siya sa sakit. At nasa bingit na nga ng kamatayan. Pero nung nakita ko siya, napakalaki ng ngiti niya sa mukha. At ako, nung papasok ako, inaakala ko na ang makikita ko ay isang pasyente na lumbay, lungkot na lungkot, bagabag na bagabag, at hirap na hirap. Sa halip ang nakita ko ay napaka-sayang mukha. Kaya dahil na-curious ako, tinanong ko siya, ano ang nagpapasaya sa'yo? Ano ang nagbibigay sa'yo ng matiwasay na mukha? At alam mo, sabi niya sa akin, alam mo brother, araw-araw nakikinig ako sa Radyo Veritas. At naririnig ko yung mga prayer intention ng mga tao. At habang naririnig ko po yung mga panalangin nila, magkapera, makapag-abroad, pumasa sa bar, pumasa sa board, magkasundo sa pamilya, gumaling sa sakit, etc. Ano man po pinagdadasal nila, brother, alam niyo po, inaalay ko yung paghihirap ko para sa kanila. Yung kirot sa bahaging ito, para na lang sa ganitong prayer intention. Yung sakit sa part na ito, para na lang sa ganitong panalangin, itong narinig ko sa Radyo Veritas. At habang ginagawa niya yon, sabi niya, mas lalong nagiging malinaw para sa kanya na iyong kanyang pagtitiis ay hindi baliwala. Yung kanyang pagtitiis ay pakikiisa sa krus ni Jesus. Doon siya humuhugot ng tatag ng puso. Hindi maigagapos ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi magagapos ng piitan, hindi magagapos ng karamdaman, hindi magagapos ng kahirapan. Sa halip may tunay na kalayaan. Ikaw, anong gumagapos sa iyo ngayon? Maaring sakit, maaring mga pagsubok, maaring mga lumbay ng puso. Sana paghugutan mo ng pag-asa ang ebanghelyo ni Kristo. Doon ka tunay na malaya. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat kahit pa piitin kami ng pagdurusa, sa iyo kami ay nananatiling malaya. Amen.